Habang hawak ng bida ang kumikinang na pil, bakas sa kanyang mukha ang matinding tuwa matapos niyang mapagtanto na ito ay isang marrow cleansing pil, isang kayamanang itinuturing na napakahalaga sa mundo ng cultivation. Batay sa kanyang kaalaman, ang pil na ito ay may kakayahang patatagin ang pundasyon ng katawan at palakasin ang sigla ng isang tao gaya ng Origin Nurturing Pil, subalit ang mga iyon ay itinuturing lamang na mga karagdagang benepisyo. Ang tunay at pinakamahalagang silbi nito ay ang pagpapahusay sa root bone aptitude ng isang cultivator, na direktang tumutukoy sa hangganan ng talento at potensyal ng isang tao. Bagamat ipinanganak ang bida na may pure yang constitution, na para sa mga mortal ay itinuturing ng pambihira, alam niya na kulang pa rin yun kung ikukumpara sa mga tunay na henyo sa loob ng kanilang sekta kaya kailangan niyang itaas pa ang sariling limitasyon upang makahabol sa mga nasa tuktok. Dahil sa matinding pagnanais na umunlad at marating ang mas mataas na antas ng kapangyarihan, hindi na siya nag-atubili at agad na isinubo ang kumikinang na gamot upang simulan ang pagbabagong magaganap sa kanyang katawan. Halos kaagad ay naramdaman niya ang pag-agos ng napakalakas na enerhiya mula sa pil na tila nagpapakulo sa kanyang dugo at nagpapaliyab sa bawat ugat sa loob ng kanyang katawan. Ang dambuhalang lakas nito ay naglabas ng maliwanag na apoy at aura sa kanyang paligid habang pilit niyang kinokontrol at pinapainom ang daloy ng enerhiyang nagwawala sa loob niya. Habang nakaupo siya sa posisyon ng cultivation at buong lakas na nagkakonsentra, patuloy niyang nire-refine ang bisa ng gamot hanggang sa tuluyan ng mabalat ng naglalagablab na liwanag ang kanyang buong katawan, na malinaw na patunay ng bigat at lalim ng prosesong kanyang dinaraanan. Matapos ang matinding pag-absorb sa kapangyarihan ng pil, isang hindi inaasahang epekto ang nagpakita ng magsimulang ilabas ng kanyang katawan ang napakaraming dumi at impurity na matagal nang nakabaon sa kanyang marrow. Agad itong napansin ni Lucci dahil sa masangsang na amoy kaya't hindi niya napigil ang takpan ng ilong at utusan ang bida na maligo kaagad. Inamoy ng bida ang sarili at napagtantong tunay ngang hindi matiis ang baho kaya sumunod siya. Dumiretso siya sa banyo at sinubukan ang kanyang bagong lakas, gamit lamang ang nagliliwanag niyang enerhiya ay binuksan niya ang shower nang hindi man lang ito hinahawakan. Tumayo siya sa ilalim ng rumaragasang tubig upang hugasan ang lahat ng dumi at lances sa kanyang katawan habang nananatiling kalmado at malinaw ang isip matapos ang matagumpay na pagpapahusay ng kanyang talento. Habang pinagmamasdan siya ni Lucci, hindi nito mapigil ang mangha sa nakikitang pagbabago sa bida. Hindi siya makapaniwala na sa napakaikling panahon ay nagawa nitong mag-breakthrough patungo sa foundation establishment realm. Naitanong niya kung ganoon ba talaga kalakas ang Origin Nurturing Pil, dahil sa kanyang kaalaman, ang pag-abot sa antas na iyon ay hindi dapat magdulot ng ganoong kalalim na paglilinis ng katawan. Habang hinahaplos niya ang makinis at halos perpektong balat ng bida, lalong lumakas ang kanyang pagdududa kung may iba pa ba itong ininom na gamot, dahil ang kakaibang kinis at linis ng katawan nito ay lampas sa inaasahan para sa kanyang kasalukuyang level. Sa isipan ng bida ay sumagi ang pag-aalinlangan sapagkat alam niyang mahihirapan siyang ipaliwanag kung paano siya biglang nakakuha ng isang marrow cleansing pil. Upang ilihis ang atensyon ni Lucci, nagbiro siya at sinabing ang lahat ng nangyari ay bunga lamang ng kanilang dual cultivation, saka pa niya pinuna si Lucci sa pagsasabing tila hindi pa rin ito umaabot sa core formation kahit pa nagtulungan sila. Dahil sa mga salitang iyon ay napasandal si Lucci sa pader, namumula ang mukha at halos hindi makapagsalita sa tindi ng hiya at gulat na naramdaman. Hindi pa rin tumigil ang bida at muling lumapit kay Lucci, sa kapabulong na sinabi na marahil ay hindi pa sapat ang pagsisikap nito kaya inalok niya itong tulungan muli nang walang hinihinging kapalit. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinanong pa niya kung hindi na ba nito pinahahalagahan ang sariling buhay at ipinaliwanag na ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang mas mapabilis ang breakthrough ng kanyang senior sister. Kalaunan, matapos ang lahat ng nangyari, si Lucci ay naiwang pagod at tila wala sa huwisyo habang nakahiga sa kama. Ang bida naman ay nag-ayos na ng suot at nagpaalam, sabay paalala na huwag nitong madaliin ang sariling breakthrough. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang mensahe sa kanyang harapan na nagpapatunay na matagumpay niyang nakuha ang pure yang energy,
na nag-trigger ng isang tenfold return at bahagyang nagpalakas sa kanyang redyang power. Habang pababa siya ng hagdan palabas, ramdam niya ang kakaibang gun ng kanyang buong katawan at lalo siyang humanga sa kapangyarihang dala ng Foundation Establishment Realm. Matagal na niyang pinapangarap ang magkaroon ng sarili niyang lumilipad na espada upang malayang makapaglakbay sa himpapawid at malaybot ang malalawak na karagatan, kaya kinagabihan ay nagtungo siya sa pamilihan ng Outer Sect at doon ay pinalad na makatagpo ng isang pambihirang sandata. Habang hawak niya ang kahoy na sisidlan, lubos ang pasasalamat ng tindera sa kanyang pagiging bukas palad sa pagbili nito. Ang espadang tinatawag na Star Garden Slayer ay gawa mula sa bakal ng isang bulalakaw na nagmula pa sa labas ng mundo at sa mismong katawan nito ay nakaukit ang isang Star Vortex Array na may kakayahang humigop ng lakas mula sa mga bituin upang higit pang pataasin ang bagsik at talas ng lumilipad na espada. Kahit nagkakahalaga ito ng 30,000 Spirit Stones ay hindi nagatubili ang bida na bilhin ito dahil iniisip niya ang malaking biyayang maaaring bumalik sa kanya kapag ipinamahagi niya ito sa iba sa hinaharap. Habang masaya niyang pinagmamasdan ang bago niyang sandata, bigla siyang hinarang ng isang dambuhalang lalaki na tumawag sa kanya ng "Pretty Boy", at tila kanina pa siya hinahanap. Ang lalaking iyon ay si Niu Tai, isang outer disciple na matagal nang nahuhumaling at nanliligaw kay Senior Sister Chu Jiaoran. Sa alaala ng bida, ilang beses na siyang sinubukang guluhin ni Niu Tai noon ngunit palagi itong napipigilan sa tamang oras ni Chu Jiaoran. Batid niya na si Niu Tai ay isang Foundation Establishment cultivator na may Ox Demon bloodline, kaya ang lakas nito ay higit na mas mataas kaysa sa karaniwang cultivator sa parehong antas. Subalit sa halip na matakot ay natuwa pa ang bida dahil naniniwala siyang ito ang perpektong kalaban upang subukan ang kanyang kasalukuyang lakas habang naglalabas ng nagbabagang aura ang kanyang kalaban. Nang magkaharap na sila, hindi na napigilan ni Niu Tai ang galit at agad nitong hinawakan ang kwelyo ni bida habang sumisigaw. Nakarating sa kanyang pandinig ang balitang muling nakipagkita ang bida kay Senior Sister Chu kaya nag-aapoy ang kanyang selos at pilit niyang tinatanong kung totoo ang usap-usapan. Sa kabila ng pananakot ay nanatiling kalmado ang bida, hinawakan ang kamay ni Niu Tai ng buong lakas at sa mapanuksong tingin ay tinanong kung ano naman kung totoo iyon. Dahil dito ay lalo pang nag-alab ang galit ni Niu Tai. Mariin niyang itinikom ang kamao hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso habang bumubuo ng malakas na enerhiyang nagpapayanig sa paligid, saka siya sumugod na may kasamang malakas na sigaw at inutusang mamatay na ang bida. Sa kabila ng naglalagablab na galit ni Niu Tai ay kalmado pa ring sinalo ng bida ang kanyang kamao gamit lamang ang isang kamay, na ikinagulat ng kalaban dahil tila wala itong kahirap-hirap. Nakangiti pang sinabi ng bida na nais pa niyang mabuhay dahil gusto pa niyang makasama at makipaglaro sa kanyang Senior Sister Chu. Hindi makapaniwala si Niu Tai na narating na rin nito ang Foundation Establishment Realm, ngunit pinilit pa rin niyang patigasin ang loob at sinabing huwag mag-isip ang bida na kapantay na siya nito dahil lamang sa kanyang breakthrough. Lalong nag-alab ang aura ni Niu Tai at nagpakawala siya ng sunod-sunod at mabilis na suntok na bumabalot sa buong paligid ng bida, subalit habang iniiwasan iyon ng walang kahirap-hirap ay nagawa pa niyang asarin ang kalaban sa pagsasabing malakas nga ang mga suntok nito ngunit napakabagal naman ng bilis. Sa kanyang isipan ay napagtanto ng bida na tunay ngang pambihira ang kanyang redyang sacred body dahil kahit bagong bukas pa lamang ang kanyang antas ay kaya na niyang makipagsabayan sa isang tulad ni Niu Tai na kabilang sa top 100 ng Outer Sect. Sa huli, habang patuloy ang walang saysay na pag-atake ni Niu Tai, malamig na sinabi ng bida na dapat nang matapos ang komedyang ito at sa kasunod na sandali ay inihanda niya ang isang makapangyarihang suntok na nababalot ng naglalagablab na apoy. Hindi na nakaiwas si Niu Tai sa bilis ng atake kaya tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at napangiwi siya sa matinding sakit hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa ang tinatawag nilang Boss Niu na nakadilat ang mga mata at nawalan ng malay. Natulala ang kanyang mga kasamahan na may mga sungay at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan habang nagtataka kung paano ang isang batang tulad ng bida ay biglang naging ganoon kalakas.
Sa halip na umatras ay sinubukan pa siyang bantaan ng isa sa mga alagad na nagtanong kung alam ba niya ang katayuan ng pamilyang Niu sa loob ng sekta dahil sa ginawa niya sa kanilang pinuno, ngunit kalmado lamang ang bida at sinabing pinaalalahanan lang niya ito sa isang bagay. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang kumpas ay inilabas ang isang lumilipad na espada na nababalot ng asol na liwanag na mabilis na tumusok sa pader sa gilid ng ulo ng isa sa kanila, dahilan upang manginig ito sa takot. Malamig ang titig ng bida habang ipinaliwanag na ang espadang iyon ay nagkakahalaga ng 30,000 spirit stones at sapat na iyon bilang bayad sa pagpapagamot ng kanyang ginulpi, at kasunod nito ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang asol na sistema na nag-abiso na dahil sa pagbibigay niya ng isang second-grade flying sword ay na-trigger ang 1,000-fold return, kung saan isang bagong gantimpala ang lumitaw na isang 5th-grade flying sword na tinatawag na Heavenly Star Hunter. Tiningnan lamang iyon ng bida nang may pagkainip at sinabing medyo ordinaryo lang ang bagong sandata bago siya dahan-daang tumalikod at naglakad palayo sa mga tauhang naiwan sa gitna ng daan na tuliro at hindi makapagsalita. Habang naglalakad siya palayo ay biglang sumugod mula sa kanyang likuran ang dalawa sa mga alagad ni Boss Neo na mabilis na lumipad sa hangin hawak ang kanilang mga sandata at nababalot ng kulay ube na enerhiya. Subalit bago pa man sila makalapit ay isang nakakatakot na aura ang bumalot sa bida at tumayo ng tuwid ang kanyang mahabang buhok habang nagliliwanag ng pula ang kanyang mga mata at nagbabala siya na huwag siyang sisihin kung kikilos siya ng walang awa. Sa isang iglap ay gumuhit sa hangin ang isang napakabilis at napakalakas na asol na liwanag na hindi man lang nakita ang galaw dahil sa sobrang bilis. Kasunod ang tunog ng mga sandatang bumabagsak sa semento at ang daing ng sakit mula sa dalawang kalaban na napaluhod sa lupa habang hawak ang kanilang mga sugatang braso at balikat at nagtatanong kung sino ang palihim na sumalakay sa kanila. Sa gitna ng tensyon ay may isang babaeng nagsalita na nagliliwanag ang kamay sa pulang kulay at matapang na tinanong ang grupo kung bakit may kapal pa silang magreklamo gayong sila naman ang unang nagpasimula ng gulo, at ang magandang babaeng iyon na nagngangalang Mujuling ay dahan-daang naglakad patungo sa kanila habang hawak ang kanyang mahabang sandata at mariing sinabing nakita niya mismo kung paano sila ang unang sumubok na umatake ng palihim. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.